25 of them arrested there. Yung iba na hindi na makasama ay pinapauwi na po. Yun lang sinisigurado namin na kung sino yung nahulihan ng mga baril ay yun po ang papailan na kaso. As to how many of the mga baril, the PIO will give you update on that matters, ma'am. But General, do you confirm na there was a training ongoing sa San Mateo Rizal? Ma'am? Do you confirm, sir, na nagkaroon ng training or recruitment ng MNLF sa San Mateo? Ay wala po. Wala po. I don't confirm it unless otherwise may mga bagong development po or may mga bagong ebidensya ay wala po kaming natanggap na report doon. Okay? So we're still checking and verifying kung totoo yung sinasabi mo. So with that information baka i-relay ko po yun sa Chief of Police ng San Mateo at saka sa RDPRO4 para po dig pa po deeper doon sa grupo na yon. Sir, just a few more questions from my end. Yes. May update tayo from Nuesca, yung Nuesca case, sir. Okay. I have talked to the RD Pro 3 and sinabi niya ang kaso po ay na-file na. They are just waiting for the commitment order. Nandiyan na po. Si Mayor po ay nagbigay na po ng professional intervention para po sa mga bata na naka-witness. Yung dismissal ni Nuesca ay ongoing na po. Ginagawa na po jointly ng NCRPO at saka ng IAS. No? Tiningnan kung saan mapabilis ang pag-dismiss niya. I could assure the public na i-dismiss namin siya before the 30 days deadline na tinatawag po namin. So before that one, ay madidismiss na po siya. Kaya nga nag-uusap po ngayon ang IAS at saka NCRPO para po sa mapabilis kung paano po. Kasi nga, ang personnel ay taga-NCRPO po. No? And there's already collaborations on how to conduct the admin case faster, no? Para po ma-dismiss po kagad siya. So no definite date pa, sir, nung commitment order niya, no? Sir, wala pa? Wala pa kaming kuan, but I'll update you later on. Basta ang tiningnan namin na at least hindi lalampas ng isang buwan after the incident ay ma-dismiss na po siya. So we just follow through some of our procedures and policies na susundin para po hindi naman po ma-technical. Ang inaalala po kasi namin, pagka hastily or yung minamadali, no, walang kuan, baka ma-technical kami, sayang naman yung pag-dismiss namin sa kanya. Kung tatalunin na kami ng technicalities. General, there's a video making rounds online daw ngayon na nagkaroon kayo ng Manyanita II. How true is this? Nagpa-Christmas party daw kayo, sir. Ano? Nagpa-Christmas party daw kayo, sir, at sinasabi nung iba na Manyanita II daw po yun. Negative po, fake news po yun. Diba? I have shown that video. Yung video na yun ay alam ko, retirement ng classmate ko yun dun sa Tugigaraw. Just before, just before the, alam ko, January pa yun eh. Retirement yun eh. Wala po kaming Christmas party, diba? Siguro may mga tao na talagang walang magawa sa buhay. But that is not true. Last question from my end, sir. Update, sir, sa mga paputok, and will it be allowed, sir, in the country? Sa ngayon, definitely, that's why I have talked to Val de Leon, na ang sa NCR kasi, no, ang ARPOC nila doon, ang nagsabi bawal ang paputok. No? So I'm requested General Val de Leon to discuss with to ARPOC din nila. Baka magpalabas din at nakakuha na rin kami ng sample ng city ordinance ng Davao, baka pwedeng gayahin din. Sa NCR, I think definitely ang firecrackers po ay pinagbawal na at siguro kung sino po yung nagbebenta ay titingnan kung yung permis na lahat inspectionin po. So we supported that move, no? Kung papa-implement po ng mga city at municipal ordinances na bawal yung firecrackers, we'll definitely implement it and we will support the move of the LGUs po. So, sorry, sir, clarification. So, depende, sir, sa LGU? Yes, kasi nga wala namang absolute ban muna ng firecrackers unless otherwise maglabas ng panibagong directive. So, ganun po. So, sa ngayon, the SILG has already issued the directive and press statement na no new permit for fireworks will be allowed. So, we'll abide with the directive of SILG. Thank you, Chief. Okay, Thank next you. is Ryan Ans from TV5, sir. Clarification lang, sir, regarding sa firecrackers, sir. Firecrackers, yung paputok lang ba o pati mga pailaw, sir, bawal?
Okay, nag-usap nga kami dyan ni Bal, but basically, ang pinag-usapan muna natin, supposed to be, kung generic yan, lahat yan. But we'll be focusing on the firecrackers. It depends upon the definition ng city ordinance kung firecrackers including the fireworks. It depends. But basically, firecrackers kami talagang i-implement and kung may mga city ordinances na po ang LGUs natin. Sir, sa Metro Manila po yan or sa buong ano? Actually, sa Metro Manila, meron ng resolution ang ARPOC doon eh. And kasama doon sa resolution po ng ARPOC is for the city and municipal Peace and Order Council to make their own resolution, and yung mga council po nila ay kung pwede maglabas ng mga ordinances, no, para po at least mingipin po pag in-implement po ng PNP po. Alright. Next is Joshua Antonio, UNTV. Sir? So, good afternoon po. Reaction lang po sa pagdedeklara po ng terrorist about sa CPP-NPA, and then ano po yung magiging next move po natin? Magiging agresibo po ba sa paghahanap po sa kanila? Reaction for what? Sa pagdedeklara po ng terorista po sa CPP-NPA po. Ano ba sinabi nila? Yung Kasi- po about po sa pagdedeklara po ng Kasi kung sila magkukuhan, I will not comment. No comment ako doon pag galing sa kanila. Di ba? I'll not talk to anything about terrorists. Sikat pa sila eh. Okay? No comment. Okay. Next question po, General. May reported na po ba sa inyo about sa isang barangay official na nambugbog po na lumabag po sa quarantine protocol? Any update? Sa video po na kumakalat, wala pong na ibang information. Wala pa kami natanggap. Kung dito yan sa Region 3, I will refer it to the Regional Director. Okay? So wala pa kami natanggap. Okay, thank you po. Next is Luis Rutao from Pampanga PIO. Ma'am? Sir, kanina po we've turned over some firearms and vehicles po, including po yung blessing ng bagong COVID-19 facility for PNP po. How can this greatly contribute our logistical capabilities ng PRO3 po? First, we have already issued fast-track the issuance of vehicles and 500 na bagong long firearms. I think this will boost the capabilities of our personnel here. Lalo na ngayon na wala tayong cessation of hostilities, no? Wala tayong sumo. So ito ay para paghahanda, baka mamaya mangharas po yung mga terorista natin, no? So ready po 'yan. It will boost the morale. Kasama po diyan ang mga ammunitions na in-issues namin. So kanina binless natin at saka present para po malaman ng lahat that the PNP is ready to meet any challenges po. As to the COVID facilities po, alam niyo naman na ang COVID ay nandyan pa po, no? Hindi pa po nawawala. So I'm very happy na at least yung si Val has already initiated to have its own emergency treatment facilities kasi ang instruction po talaga, pag PNP, whether uniform or non-uniform, absolutely no quarantine, no home quarantine po. Talagang dapat nasa facilities ka na. And I'm very happy na this one is a positive reactions. And I think gagawa pa po siya ng additional, around mga, sabi niya, 24 rooms pa. At least yung mga pulis natin ay hindi po matatakot o hindi mag-alala kung saan sila dadalhin in case mag-positive sila. Ready na rin ata ang PRO3. Sir, if you, I don't know if you haven't heard po, Pampanga has done a good job po in maintaining crowd control and peace and order during the holiday season po with coordination po with the provincial government and PNP and PRO3. Ano pong masasabi niyo po dito? I think that's best addressed by RD PRO3. So maybe General Baldirin could respond to that. He's more familiar on the area. What I could say is the PNP is ready, no, to implement both yung intervention related to health protocols set forth by NITF, ang mga guidelines, and of course yung mga acts, terroristic acts or any criminal activities committed in our area. No, I think, Bal, do you have something to add? Yes, sir. We are on top of the situation and we will always be. Sinusunod po namin ng mga direktiba ng high headquarters.
to increase police presence. In fact, during the Simbang Gabi, we have cautioned initially yung mga nagbabiolate, but of course we issue tickets for those who insist to violate the protocols issued by the Interagency Task Force. Ang mga kasama natin sa media ay patuloy din naman na nagre-report sa atin kung meron tayong hindi nasusubaybayan ng mga lugar-lugar dito sa gitnang rehiyon. Last question na lang po from my end po. After the Tarlac incident po, what are the actions we are doing to bring back the trust and confidence of the people to our police in uniform po? Nuesca? Yes po. Yung Nuesca, of course, again, I say to say that first I have talked to the commanders concerned na alam mo kailangan talaga natin is for us sa amin to consider and is to check kung what really happened sa Nuesca. No, that's why we are sending our doctors, our psychiatrists to come up with the policy para hindi po maulit yun. No? Lalo na may baril ang mga pulis. Okay? We also have to study na yung mga lahat ng mga similar cases na mga ganon ay pinare-review ko na po. No? To review kung mayroong mga cases na ganon, to check kung para hindi na maulit yun. So all similar cases ng sa PNP na ganon ay pina-review na po namin para po ma-preempt kung ano po. Pangalawa, we are really considering the anger management, no? Na baka makakatulong to sa mga pulis namin. Okay? Kasi nga, ilang beses ko na nakiusap sa kanila na dapat before gumawa ng kalokohan, gawa ng mga ganitong bagay, similar noon, dapat mag-isip talaga. Because apektado una yung sarili mo, pangalawa yung pamilya mo, pangatlo yung organizations, pang-apat of course yung bansa natin. Okay? So, there are cases na magalito, we have just to cope up and remove them immediately sa PNP para po hindi madama yung ibang kasama namin. Thank you. Thank you very much po. Next is Mr. Ian Cruz from GMA News. General, good morning po. Sir, sang-ayon daw po ba kayo sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na marami raw mga pulis na sinibak na po pero nakakabalik pa rin sa serbisyo? Maraming mga pulis. Marami pong nasibak na or natanggal na po sa pwesto pero nakakabalik pa rin sa serbisyo. Yes, actually, nag-usap na kami ni General Bato niyan, di ba? And we're very happy that he's very concerned for the admin cases at saka yung disciplinary authority po namin at saka how mapigilan. Kasi nga, marami rin totoo po, may mga na-dismiss po kami na nakabalik po because one way or another, nakakuha sila ng mga orders from the court or from the NAPOLCOM or from the civil service and we honor it. Okay? Ganun po yun. So part of the process po yun. So ang usapan na lang namin ni Senator Bato is sana higpitan palalo yung procedures, no? Kasi nangyari pag dinismiss ng PNP because of some of the yung mga malpractices nila or yung mga kailigalan. So along the way, pag retired ng si PNP, pag retire ng ganito, makahanap sila ng kakampi at sinasabi nila na pinipersonal sila, etc. etc. So they were able to convince the different bodies. So pag nakabalik sila, yung bago ngayon nagkakuan ay ino-honor naman po. So that's part of the process. We requested Senator Bato na, Sir, sabi ko sa kanya, sana higpitan natin yung disciplinary mechanism, sir, para kung pwede, huwag na makabalik yung mga na-dismiss natin, lalo na yung involved sa mga illegal activities on drugs, on killings, di ba? Yung maski pa personal crimes nila na ginawa ay dapat hindi na makabalik. Yun lang po ang usapan namin. Sir, for you, dapat po ba pag tinanggal na po ng Chief PNP, hindi na po talaga makabalik? Yes, of course, di ba? Because alam mo, during that time, pag tinanggal mo, dapat ay na-process na po yun, na-evaluate na at na-assess, no? At pinag-aral mabuti. Pag na-dismiss na yon, sana huwag na maibalik. Kasi hindi naman tayo 100% na pagbalik niya ay matino na siya. No? So ako, I'll support the idea na pag dinismiss ka na sa PNP, dapat hindi na makabalik. However, again, may proseso po yun na kaming sinusunod. So that's my only opinion as an officer. Thank you. Pero General, may sinabi din po si Senator Bato na gusto na po niyang baguhin yung batas para magkaroon po kayo ng power, ang Chief PNP, na i-dismiss po kagad yung mga airing caps
naniniwala po ba kayo na dapat po gawin na po ito, yung batas na to? Yes, nawala ako doon. Just imagine yung Nuesco case. So, ang magawa ko lang doon is just to immediately cut off his salary kasi nasa loob na siya ng kulungan, but yung dismissal niya should still go to the process, no? Process, investigation, pre-charge evaluation, tapos summary hearing bago pa i-recommend for dismissal. So yung process na to ay mahaba po to. So we're trying to study it, baka pwede kasi nandiyan naman lahat yung mga dokumento at sa ebidensya, baka sa case ng Nuesca, baka magawa before at least ng 30 days, no? Para po malaman po na we had acted immediately on that aspect. Okay. Sir, doon naman sa aspect po ng paputok, ang Metro Manila, nagsabi na po ang Metro Mayor's Council na hindi na po sila papayag na magkaroon ng firecracker sa Metro Manila. Pero yung lucis po ba exempted doon, yung mga pailaw po? I think so. Yun yung specific doon, firecrackers di ba? However, hindi na po ata nagbibigay ng bagong permit si SILG at hindi na niya ina-allow yung mga bago mag-a-apply para po mga fireworks display ang kanya. So no new permit ang guidelines sa LG at yung nilabas niyang press statement. So we will support that one. Pero sir, yung mga individual lucis sa bahay, yung mga fountain, pwede po yon sa NCR. Kung nasa loob ng bahay, nasa compound mo at naka-luces lang yun, I think it's okay yun. Huwag lang firecrackers. Thank you, sir. Okay. Next is Ms. Bea Bernardo from PTV4. Chief, good morning po. May mga napaulat na po na may mga sundalo na daw pong nagkaroon or nagpaturok na po ng COVID-19 vaccine. Sa police po ba, meron po ba kayong na-monitor na mga ganitong kaso? So, ano yung nag-discriminate firing? Po? Ano? May mga reports na po kasi na yung mga sundalo daw po ay nagpa-COVID vaccine na daw po. Sa police po ba or sa hanay ng pambansang pulisya, meron na po ba kayong na-monitor? May mga balita na po pang ganito? Hindi ko po alam, di ba? So, wala pa pong guidance sa amin at hintay na lang po namin yung instructions from high headquarters or from Malacanang at saka SILG. Okay po. May directive na po ba kayo to look for those who are supposedly selling COVID-19 vaccine in the black market po? Meron na po ba talaga? Actually, nakausap ko na yung sa FDA, yung bagong Director General ng FDA, no? At nag-usap na kami diyan na they will meet again with our people, lalo na sa CIDG at saka sa ECG, kasi nga yun din yung inaalala nila. Kasabay sa pag-alala rin namin na because of yung sinasabing mayroong mga vaccine, baka mamaya yung mga fake vaccine ay titindi po. So, may usapan na po kami sa FDA niyan at ginagawa na namin ng paraan para ma-finalize, no? May binabantayan na rin po namin. But basically kasi, pag mga ganong aspeto, we have to coordinate first with the DFA for their kung license, kung ano ba yan. Pangalawa, of course, the DOH who has more expertise po dyan. Okay. Yun na po. Thank you po. Thank you, Bay. Are there any questions from the media? Yes, sir, please. Sorry, pahabol lang po. May nagpapatanong lang po. Pero related din po to sa tinanong niya kanina, sir. Sinabi daw po ni General Sobihana na may mga naturukan na po ng vaccine sa mga sundalo. Pero sa inyo po ba, sabi niyo wala pa po ngayon, sir? Kung sinabi ni Subihana yon, hindi po ako magpag-comment yun kasi sa kanila yon. Sa PNP, wala akong alam na mayroong nagpapaturok po at hintayin na lang po namin yung guidance. Pero sir, sa program ba ng IATF, kayo ba isa sa mauuna na unit, yung PNP po? The President has already made some of this policy. So hintayin na lang po namin kung ano ba talaga ang instruction. Wala pa pong specific instruction, wala pa pong black and white, wala pa pong policy kung anong gagawin namin. We're just preparing kung darating na yung panahon na yun. Pero syempre, General, napaka-importante na mabakunahan po kagad yung mga pulis natin kasi frontliner din po kayo. Of course, we'll be happy pagka makonsidered ang PNP as nasa first group po na mabakunahan kasi alam nyo naman, pag mag-roll out na ng bakuna, ang magagwardya po, ang magpapacilities ay mga kapulisan po natin. So, we become again susceptible, yung mag-escort po ng mga vaccine natin ay mga PNP din. So, it helps us already kung kami ay makonsider sa mga priority na vaccine. Thank you. Meron pa po. So,
So if there is none, I guess this ends the press conference. So marami pong salamat sa ating mga kaibigan sa media. Thank you so much. Sir, please, last word. Thank you. Thank you very much at hopefully nasagot na namin lahat yung mga katanungan nyo at mabuhay po tayong lahat.